Sumisikat ngayon ang aktor na si Anthony Jennings, lalo pa at palaging trending ang mga eksena nila ni Maris Racal sa seryeng Can't Buy Me Love. Ating lubos na kilalanin si Anthony. The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni Anthony Jennings. Early life. Si Anthony Michael Jennings ay pinanganak noong November 1, 2000. Ang kanyang ama ay isang British, habang Pilipina naman ang kanyang ina. 7 silang magkakapatid, lahat na puro lalaki. Pero ayon kay Anthony, kaya 7 silang magkakapatid dahil may 2 siyang kapatid na pure Filipino mula sa kanyang ina at 2 kapatid na pure British sa kanyang ama. Habang 3 naman sila magkapatid na half British, half Filipino. Pero mas naig daw ang puso ni Anthony ang pagka-Pilipino dahil dito siya lumaki. Kahit ganito pa ang setup ng kanilang pamilya, ay wala namang problema sa kanila ito at masaya naman sila. Lumaki sila sa kanilang lolo at lola sa Negros Occidental. Ayon kay Anthony, na madalas silang maligo sa dagat at tinuruan din silang manghuli ng isda dahil ito ang kabuhayan ng kanyang lolo. Kahit mukhang chill lang daw siya tingnan, noong bata pa daw siya ay pakiramdam niya na parang breadwinner na siya. Madalas siya daw nakatoka sa mga gawaing bahay. Madalas naman na bonding nila magkakapatid ay ang paglalaro ng video games at basketball. Kahit close sila magkakapatid ay hindi pa rin daw maiwasan ang pikunan at magkasakitan. Pero ayon kay Anthony na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi rin daw maiiwasan na magpalipat-lipat sila ng tahanan noong mga bata pa sila. Pero hindi naman daw niya sinisi ang kanyang mga magulang dahil alam naman niya na ginagawa nila ang lahat para sa kanilang magkakapatid. Educational background. Ang lahat ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay ni Anthony, tulad ng paglipat-lipat ng tahanan, ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang pagkakataon na mag-focus sa kanyang edukasyon. Ayon kay Anthony, na natapos niya lang ay grade 2 at hindi pa siya natutong magbasa at magsulat. Pag-amin pa niya na kahit simpleng pagbibilang lang ay nahihirapan pa siya. Bukod pa rito ay madalas pa siyang maimpluwensyahan ng kanyang mga barkada na maging bulakbol sa pag-aaral. Kaya naman hindi niya ito siniseryoso. Hindi talaga niya matapos-tapos ang kanyang pag-aaral dahil marami na ang nangyayari sa kanilang buhay at wala silang permanenteng address. May pagkakataon rin na umabot pa sila ng United Kingdom upang doon manirahan. Kahit hindi naman talaga siya ang buong may kasalanan kung bakit hindi niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang ngayon, inamin naman ni Anthony na ang hindi niya pagtapos sa kanyang edukasyon ay isa sa mga pinakamalaking pagsisisi niya sa buhay. Paglilinaw naman ni Anthony na nakapag-exam naman siya ng acceleration program ng DepEd at may plano siyang tapusin ang kanyang senior year kung hindi na siya ganoon ka-busy. Hindi rin daw maiiwasan noon na ma-question niya ang kanyang sarili kung bakit hindi siya nakapagtapos. Ngunit sa kabila nito, ito ang nagpatatag kay Anthony bilang kung sino man siya ngayon. Hindi niya ikinakahiya kung ano man ang kanyang dinanas sa buhay dahil para sa kanya ay nag-enjoy pa siya sa mga experiences na ito. Career. Nagsimula ang karera ni Anthony sa showbiz bilang isang dance trainee bago pa man siya napakilala sa isang commercial modeling ng isang talent scout. Taong 2019 ang pasukin ni Anthony ang mundo ng showbiz. Naging talent siya ng Star Magic sa ilalim ng Rise Artist Studio, ang US talent management arm ng ABS-CBN. Pero bago pa man siya napadpad sa ABS-CBN, sinubukan naman ni Anthony ang mag-audition sa GMA7, ngunit hindi siya natanggap dito. Dahil dito ay nawalan ng pag-asa si Anthony na baka hindi talaga para sa kanya ang showbiz. Ang buhay niya bilang isang aspiring artist ay magkahalo ang saya at hirap. Mas pinili niyang sulitin ang kanyang paglalakbay kaysa magmukmok sa mga hindi maiiwasang pagtanggi. Mayroon siyang kahanga-hangang katangian ng pagiging kalmado kahit sa mga negatibong sitwasyon na para bang sinasabi na kahit ang mga kabiguan ay maaaring maging isang magandang oportunidad kung mananatili tayong kalmado kaysa mag-overreact sa sitwasyon. Kaya naman ang tinek siya ng Star Magic upang mag-audition ay pinayuhan siya ng kanyang manager na subukan niya ito dahil baka matanggap siya. Ayon kay Anthony, pumunta raw siya ng ABS-CBN na hirap magsulat at magbasa na aminado naman si Anthony na isa ito sa kanyang mga kahinaan kaya hindi siya matanggap-tanggap sa kanyang mga pinag-o-auditionan. Una raw siyang ipinakilala kay Mr. M at naangasan raw si Mr. M sa kanya na parang may pagka John Lloyd Opiolo ang kanyang mukha kaya daw siya nakuha. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang kanyang raw talent at pagpupursigi ay nakakuha ng pansin ng Star Magic, ang training at management subsidiary ng ABS-CBN, kung saan siya ay ipinakilala bilang bahagi ng Star Magic Circle 2019.
Noong 2019, nagkaroon si Anthony ng kanyang unang proyekto sa pag-arte at sa swerte pa nga dahil ito ay naging isang blockbuster hit. Ginampanan ni Anthony ang isa sa mga supporting role sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Kasama sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Siya ang gumanap bilang pinakabatang kapatid ni Alden sa pelikula. Kahit maikli, gumawa si Anthony ng impresyon sa kanyang unang teleserye kasama sina Enrique Hill at Liza Soberano sa Make It With You noong 2020. Kahit na kinansela ang kanyang unang teleserye, mapalad pa rin si Anthony na nakakuha ng isa pang role sa ibang serye. Nakasama siya sa cast ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa House Arrest of Us noong 2020. Si Anthony ay isa rin sa mga lead star sa pelikulang Love at First Stream, na isang entry ni Cathy Garcia Molina para sa 2021 Metro Manila Film Festival. Noong 2022 ay napabilang naman si Anthony sa bagong made-for-YouTube series ng ABS-CBN Entertainment na Love Bites, kung saan naging kaparahan niya dito si Vivory Esclito. Hindi naman makakalimutan ni Anthony ang kanyang role sa romantic comedy web series na Tara G. Dito ay ginampanan niya ang papel ni Rocky. Kahit mayroon silang pagkakaiba, inaamin niya na habang si Rocky ay 100% na nakatuon sa kanyang mga layunin, si Anthony naman ay minsan pa rin ay nakakaramdam ng pagkaligaw. Ayon kay Anthony na yun ay normal. Ayos lang na sinusubukan mo pa rin alamin kung anong iba pang mga bagay ang gusto mong gawin sa buhay. Can't Buy Me Love. Ang hit series na Can't Buy Me Love ay naging game changer para sa karera ni Anthony. Ang kanyang pagganap bilang si Snoop at ang kanyang on-screen chemistry kasama ang co-star na si Maris Tracal. Dito ay napansin ang kanilang nakakatawang asaran na umiikot sa humor ng kanal versus aircon ay nakapagbigay ng atensyon at katatawanan sa puso ng mga manonood. Hindi naman makapaniwala si Anthony sa tinatamasang tagumpay nila ni Maris. Ayon kay Anthony, hindi daw halos scripted ang batuhan nila ng linya ni Maris. Bukas naman si Anthony na magkaroon sila ng spin-off o sariling serye ni Maris. Aminado naman si Anthony na noong una ay na-intimidate siya makatambal si Maris. Alam daw kasi niyang magaling itong aktres at noon pa man ay napapanood at hinahangaan na niya ito. Ibinahagi rin ni Anthony ang sikreto sa unexpected chemistry nila. Naan niya, nag-fit kasi yung character nila at yung personality nila ni Maris kaya tinatangkilik sila ng mga manonood. Anthony Jennings addresses sapawan issue. Nagbigay naman ng pahayag si Anthony tungkol sa issue na di umano'y nasisapawan nila ni Maris ang mga pangunahing bida na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa Can't Buy Me Love. Subalit sa kabila ng tagumpay ng serye, may mga fans at netizens na nagkukumpara at minsan pa nga ay pinag-aaway ang Snow Rin, ang tambalan na Anthony at Maris at ang tandem na Don Bell sa social media. Mayroong ilang fans na nagpapahayag ng kanilang reklamo dahil sa pagdami umano ng mga eksena ni Anthony at Maris at sinasabi nilang nasasapawan na nila ang mga pangunahing bida na sina Donnie at Bell. Sa isang ginanap na intimate media con noong February 7, 2024, natanong si Anthony hinggil sa issue. Ayon sa kanya, nababasa niya mga hinaing ng ilang fans ng Don Bell sa social media. Ngunit sa halip na damdamin ito, pinili na lamang daw niyang huwag pansinin ang mga ito. Sapagat alam niya sa kanyang sarili na ang tanging hangad niya ay ang pagbutihin pa ang kanilang teleserye. Anya na para sa kanya ay kailangan niya lang mag-focus sa kanyang craft. At sinabi niya na raw ito kina Donnie at Bell na wag lang pansinin ang mga ganito at magkakaibigan lang sila at walang sapawan na nangyayari. Casual lang raw ang pagkasabi niya tungkol dito pero alam niya na mahal nila ang isa't isa. Wala naman daw silang mabigat na pakiramdam sa isa't isa. Dagdag pa ni Anthony na hindi naman daw tinuturing na negatibo nila Donnie at Bell ang pag-usbong ng tambalan nila ni Maris sa Can't Buy Me Love. Ganoon naman daw talaga dapat. Kailangan magtulungan dahil isa itong proyekto. Hindi dapat isa lang ang gumagawa, dapat may tulungan. Paano raw mabubuo ang isang istorya kung kayo-kayo lang? Patapos na pahayag ni Anthony na ganoon naman talaga at hindi naman nila mapiplease ang maraming tao. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!